Breaking news! Ay grabe to, tinapos na talaga ang usapan. Confirm ba to? Pangulong Bongbong Marcos, viral matapos ang kanyang nakakatindig balahibong pangmalakasang pasabog ngayong araw. Yes mga kababayan, you got it right. Dahil nakipagsanib puwersa lang naman si PBBM sa isa sa mga makapangyarihan, sikat, very advanced at mayamang kumpanya sa buong mundo. And wait, there's more mga kababayan. Dahil mga malalalim na paksa tulad ng renewable energy, transportasyon at infrastruktura ang kanilang mga tinalakay. At ito pa malupit mga kababayan, dahil sila mismo ang bumisita sa palasyo para formal na makausap ang ating mahal na Pangulo. Grabe, dito mo talaga mapapatunayan kung gaano ka world class si PBBM dahil sunod-sunod at balitang-balita na sa buong mundo ang kanyang kakaibang pinaggagawa sa ating bansa. Kaya naman mga kababayan, wag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ko at sabay-sabay nating alamin ang maiinit na balita sa araw na ito. Breaking news! Malugod na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon si Mr. Masumi Kakinoki, ang presidente at CEO ng Marubeni Corporation na kinilala ang papel ng Japanese firm sa Pilipinas Development Agenda. Binanggit ng Pangulo na mahigit 100 taon na ang nasa Pilipinas ang Marubeni Company at ang pagdating ni Kakinoki sa bansa ay para na lang pagbisita sa mga kamag-anak o pagbisita sa pamilya. Tumugon si Kakinoki sa pagsasabing magkasamang lumalago ang Marubeni at ang Pilipinas. Sa kanilang pagpupulong sa Tokyo noong Pebrero, muling pinagtibay ni Marubeni ang pakikipagtulungan nito sa Pilipinas sa ilalim ng Administrasyong Marcos na may pangako sa renewable energy, tubig at sektor ng transportasyon sa bansa. Sinabi ni Kakinoki kay Pangulong Marcos na bilang karagdagan sa tradisyonal na sistema ng henerasyon, ang kanyang kumpanya ay labis na nakatuon sa pagpaparami ng mga proyekto ng nagbabagong enerhiya tulad ng microhydro, solar at hangin. Matatandaang iniulat ng Marcos administration noong December 8, 2023 ang 14.5 bilyong pisong kabuoang investment ng bansang Japan dito sa ating bansa matapos ang ginawang ASEAN-Japan Commemorative Summit kung saan nagkasundo ang Pilipinas at Japan na palawigin ang kalakalan ng dalawang bansa. Kasama dito ang pamumuhunan sa semiconductor, health, infrastruktura, pati na ang agrikultura. Grabe, ikaw na talaga Mr. President. Samantala, sa iba pang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong September 12 ang pamamahagi ng Certificate of Condonation na nagpapalaya sa mga agrarian reform beneficiaries sa Bulacan sa kanilang mga utang. May kabuoang 1,119 Certificates of Condonation and Release of Mortgage ang ipinamahagi sa 1,000 agrarian reform beneficiaries sa iba't ibang lungsod at munisipalidad sa Bulacan na ginanap sa event ng Department of Agrarian Reform Gymnasium sa Quezon City. Hindi lang yan mga kababayan dahil pinangunahan din ni PBBM ang pamamahagi ng 343 Certificates of Land Ownership Award sa 287 agrarian reform beneficiaries sa Natsugbo, Batangas. Sinabi ng Pangulo na ang pamamahagi ng mga Certificate of Condonation and Release of Mortgage at ang mga CLOAS ay bahagi ng pagpapatupad ng New Agrarian Emancipation Act. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos na ang kanyang administrasyon ay nagsusumikap upang makumpleto ang mga reformang agraryo sa taong 2028. Mula Hulyo 2022 hanggang Hulyo 2024 na mahagi na ang Department of Agrarian Reform ng 136,116 na titulo sa 138,718 na mga agrarian reform beneficiaries sa buong bansa na sumasaklaw sa 164,088 ektaryang mga lupain. Sinabi rin ni PBBM na mahigit 100,000 titulo ng lupa ang ipapamahagi bago matapos ang taong 2024. Idinaos ng Department of Agrarian Reform ang unang pamamahagi ng mga Certificate of Condonation and Release of Mortgage sa Pangasinan noong July 19 kung saan 4,112 ang mga sertipiko ang ipinamahagi na sumakop sa tinatayang 28 milyong metrong kwadrado ng lupa
sa 3,558 beneficiaries. Kinukonsinti na ng Certificate of Condonation and Release Mortgage ang tinatayang 50.56 milyong pisong halagang utang ng mga agrarian reform beneficiaries. Masaya po ako na makasama kayo sa araw na ito upang ipagkaloob ang Certificates of Condonation and Release of Mortgages o yung tinatawag namin COCROM at Certificate of Land Ownership Award o CLOA sa mga benepisyaryo ng reformang pangsakahan. Kaliwat kanan man ang mga pagsubok na hinaharap ng ating bansa nitong nakaraang linggo, patuloy tayong nagsusumikap dahil bilang mga Pilipino, tayo naman ay likas na matatag, masipag at mapamaraan. Kaya narito tayo upang lalo pang pagtibayin ang sektor ng agrikultura at tuparin ang pangarap ng ating mga magsasaka. Inihahatid natin ang tulong na ito sa pamamagitan ng paggawad ng mga COCROM at ng CLOA. Bahagi ito ng ating pagpapatupad ng New Agrarian Emancipation Act na naglalayong pag-anin ang inyong buhay at maibsan ang inyong paghihirap dahil sa amortisasyon, sa interes at iba pang mga surcharges na halos naging kakambal na ng lupang sakahan sa loob ng maraming taon. Masaya kong ibinabalita sa araw na ito ay ibibigay natin ang mahigit na 1,100 sertipiko at sa 1,000 benepisyaryo mula sa iba't ibang bayan ng Bulacan. Ito ay katumbas ng higit 270 milyong piso na halaga ng utang ng mga magsasaka ng ating mga ating napawalang bisa na. Nangangahulugan na ang benepisyaryo ng programang ito ay lalaya mula sa pagkakautang ng lupaing inyong pinangangalagaan. Higit po yan, halos 300 benepisyaryo din mula sa Nasugbo, Batangas ang makakatanggap ng kani-kanilang CLOA ngayong araw. Ang mga titulong ito ay may saklaw naman na mahigit 230 hektarya na lupaing pangsaka. Ikinalulugod ko na ihatid sa inyo na ang COCROM at CLOA ay ilan lamang sa mga mahalagang programa ng ating administrasyon sa pangunguna ng ating Department of Agrarian Reform na pinamumunuhan nga ng ating Secretary Conrad Estrella na ipinagdiriwang, nakasulat dito yung bilang ng birthday mo, hindi ko na babanggitin. Alam mo, pagka dumating po kayo sa ganitong klaseng dito sa istasyon ng buhay namin, hindi na po pinag-uusapan yung edad. Congratulations na lang at saka happy birthday. Kaya talagang masasabi namin dalawa, na labor of love talaga namin ni Secretary Conrad, ang reformang agraryo. Dahil ito'y nagsimula sa administrasyon ng aking ama kung saan ang lolo naman ni Secretary Conrad ang pinuno ng DAR. At lalo pang napatunayan ni Secretary Conrad ang pagmamahal niya sa mga magsasaka dahil sa halip na mag-birthday leave, nandito po siya para makasama tayong lahat. Kaya naman po, sa ilalim din ng administrasyon na ito, na si Secretary Conrad ang puno ng DAR, ating sinisikap na makumpleto ang reformang pang-agraryo sa taong 2028 upang mapakinabangan na ng lahat ng mga benepisyaryo ang lupang sakahan. Ayon sa pinakahuling datos ng DAR, umabot na sa mahigit 136,000 titulo ng lupa ang naipamahagi sa mga benepisyaryo sa buong bansa. Mahigit 100,000 titulo na nakahanda na rin ipamigay bago matapos ang taong ito. Bagamat ang COCROM at CLOA ay may tuturing na biyaya, huwag sana natin kalimutan na ito ay may kaakibat na responsibilidad. Ang alagaan at palaguin ang ating mga sakahan at hanap buhay.
Alam ko sa mga nakaraang taon, marami kayong naisakripisyo sa ngalan ng pag-uunlad at pagginhawa. Kaya hinahangad ko ng administrasyon ko na ang inyong naipon na sana ay ipambabayad sa lupa ay inyong ngayon magagamit para sa ibang bagay na makakatulong sa inyong mga kinabukasan. Makakaasa kayo na narito. Makakaasa po kayo na nandito ang buong pamahalaan upang umagapay sa inyo at tumugon sa mga pangangailangan ng sambayanan. Magsilbing nawang hudyat ang araw na ito para sa inyong unang hakbang tungo sa kasaganahan. Sabay-sabay tayong maglalakbay tungo sa inaasam nating mas mapayapa, mas masaganang bagong Pilipinas. Muli, ibabatiin po natin maligayang kaarawan Secretary Conrad Estrella. Ang katotohanan po nito, kaya po siya nandito, ay sinusubukan niya baka makalimutan natin yung birthday niya para hindi na-counted. Sorry na lang, nandyan sa namin, alam namin lahat yung birthday mo kaya hindi ka nakakaligtas. Ako nga, matagal ko nang gustong hindi, kahit presidente pala, hindi ma-exempt sa birthday. So kahit anong gawin natin, talagang pumapatak talaga yung bilang ng ating mga edad. Ngunit tunay na nakakatuwa na maging sa iyong pagdiriwang dito ay handang tumulong, maglingkod at umagapay sa bawat Pilipino ang inyong pamahalaan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ang mga benepisyaryo ng agrarian reform. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo.